maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang hapon sa lahat po ng ating kasama. Nasa Facebook po ba kayo or nandyan at nakikinig? Welcome sa atin pong programang Moms at Heart. Ang inyong Mami Bessie Reyes po ay samahan sa loob ng isang oras na atin pong kwentuhan patungkol nga po sa ating mga bida sila ngayon, mga katatayan, mga lalaki lang po kasi yung atin pong makakasama mamaya ay hindi po siya biological na father. At kami po ay inyong ma-access sa pamamagitan po ng 702 DCAS FEBC Radio TV, Moms at Heart, Memo ni Mami, or 702 DCAS FEBC Radio. Or very simple, especially kung kayo nga po ay meron na PM Radio 702 DCAS AM1. At ang lahat ng yan made available dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, ang ating pong makakasama ngayon ay isang matagal na po siyang kanga ay may asawa. Pero hindi po siya pinagkalooban ng ating Panginoon ng biological na anak. Pero sa kabila ng yan, ang kanyang pong buhay at couple pa rin sila hanggang ngayon. But he's so active, he's very much involved and engaged sa ating pong mga kabataan at mga pamilya. Kaya nga po, talagang totoong-totoo na ang pagkakaroon ng ating pong pusong ina. Kaya ang ating programang Moms at Heart ay saludo sa kahit sino who has that heart of a mother. What is that? Care and nurturing. So sa ilang saglit po ay makakasama natin siya. And of course, nandiyan din po ang aking co-host na si Papa June para po niya tayo samahan. Now, let us welcome ito pong dalawang gentlemen na ating pong makakasama sa Moms at Heart. Welcome sa aking dalawang kasama for this last Saturday of June. At ngayon po ang ating huling broadcast ng ating pong mga pagbibigay tribute sa mga katatayan ba? Pero medyo iba po ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito nga pong ating bisita, gaya ng aking nasabi kanina, ay wala po siyang naging biological na anak. Pero sa ating pong kwentuhan ay maririnig ninyo na totoo po na hindi naman kailangan na mayroong biological na anak para magkaroon ng pusong ina at wala rin po yan sa gender. So welcome Tito J. At welcome kay Papa June. Okay, so Tito J, dahil ikaw ang bisita din sino ang iyong gustong batiin? At may announcement ka ba? Whatever, yes. Yes, a blessed afternoon sa lahat. Gusto ko pong syempre batiin yung aking best half na si Len. Yan. Mahal, siya po yung nag-prepare yan, nag-work, nag-ayos sa akin para dito po sa guesting. At thank you po sa privilege, sa opportunity na makapag-guest po dito sa inyong programa. At syempre, mga taga-Church Suble, mga kasamahan po, mga kasamahan natin dyan. At syempre, sa mga tagapakinig, sa mga sumusunod po ng programa ninyo. Yan, tabati. Yan, okay. Maraming salamat dyan sa bating yan. Ay, Papa June, ito, wala ito absent to nung Saturday. Iniwan mo ako ng Sabado. Maraming masyadong ginagawa. Yes. Sino ang iyong gustong batiin? Good afternoon po, Mami Bessie, at sa lahat po ng mga followers ng ating radio program, ng Moms at Heart. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At nais ko pong batiin ang aking asawa, si Ana, at yung lahat ng mga kaibigan, mga kasama po nating leaders dito po sa Fairview. Yan, okay. At special din ang ating mga pangungumusta, no? Doon sa nagsasagawa ng
yung bang celebration ng Father's Day na grabe na naman ang ating mga mall ay punong-puno na naman at mapupudpod ang daliri mo sa katatap no ng mga deliveries na yan na hindi ka makakakonect, di ba no? So Totoo po. sana po ay yes, ang Facebook din ano sobrang flooded no ng mga nagsibate. Yan. At sana po ay hindi lamang natin tuwing Father's Day, no? Magkakaroon ng ganitong mga batian, di po ba? So sabi ko po kanina ay medyo kakaiba yung atin pong kwentuhan ngayon. Dahil si Tito J ay hindi po siya nagkaroon ng biological na anak. Wala po siyang ah, anak, no? Pero kadami-dami po niyang naabot, no? Ng mga kabataan, no? Ano ba, Papa Jun, tama? Totoo, very interesting po para sa akin na Mami Bessie yung ikikwento sa atin ngayon ni Tito J. Kaya maganda siguro simulan na natin yung ating mga katanungan sa kanya. Yes, ano ang unang gusto mo itanong? Paano siya napunta dyan? Bakit nga ba siya nandyan? Well, Tito J, pwede bang sharean mo kami ng mga pangyayari sa iyong buhay? Given nga na naikwento ni Mami Bessie na wala po kayong biological children, bilang mag-asawa, kailan po kayo dumating dun sa pagkakataon na kung saan parang tinanggap niyo na po yung inyong kalagayan at paano po ninyo prinoseso ito pong sitwasyon na ito? Sige, kwento ko po yung aming journey, ano, paano kami umabot sa decision na okay lang na walang anak. Actually kasi late bloomer kami, kinasal kami 37 years old. No? So medyo late na nung kinasal kami. Sa babae pala, kaya pala may certain age na very fertile nag-ovulate kasi sabi nung OB guy, kung ano yung egg cells daw na nandoon, yun na lang daw yun, hindi kagaya natin na nagre-reproduce pa yung sperm, di ba? So, ibig sabihin yan, kung 37 ka na, may mga egg cells na siguro na, ano na, wala na. So, yun, we tried naman. Pero nakakatawa kasi, nung kinasal kami, 37, ngayong taon na ito, ano na kami, 16 years ng kasal. Nag-usap kami, sabi, sige, sana, ano, kasi tinuturo namin yan ma-enjoy muna ng mag-asawa ng bagong kasal, yung time na together to get to know each other. Kasi iba yung stage ng steady stage, engagement, saka yung mag-asawa. Marami pa ring surprises, ano. Kaya nga kami, we advise yung mga supposed to be na magpapakasal, enjoy nyo muna 6 months to 1 year. Then you decide kung gaano katagal. So sabi na, sige, mga 1 year, wag muna tayo mag-anak. Hindi namin alam na yung 1 year na yon ay umabot na ng decade pala. Yan. Siguro 3 years or 4 years into the marriage, bago kami mag-40 nagpa-check up na. And yun nga, na-find nung doktor na medyo mababa yung mga counts sa akin saka kay Ate Len, may option naman na workup, no? And the workup was 14,000 per injection minimum yata of 5 injections without assurance. Yan yun So, sabi ko, pinag-usapan namin, yung mga willing naman to sumuport. And pinag-pray at pinag-agreean namin, sabi namin, sige, let nature takes its course na lang. And siguro that early stage settled na kami kung bibigyan, thank you God. Kung hindi naman, thank you din God, may purpose kayo. And pinangawakan namin kasing idea na an emptiness is not equal to emptiness din Yan yung pinangawakan namin. Na hindi porket empty yung nest mo, emptiness na yung quality of marriage. And yun yung ginagawa namin for the past 16 years. Na even though we have an emptiness, hindi naman empty yung aming pagsasama. And siguro nag-fast forward na lang kami. Sige, assume na lang natin na nagsipag-asawahan na at nag-migrate na yung mga anak natin. Mindsetting na lang. Mindsetting na lang na empty nester na tayo. Na empty nester na ako. Maaga naging empty nester. So, yun po yung that's the journey how we came about. Actually, ang dami daming nagmamalasakit. May isa pang kaibigan yung wife ko, may best friend siya. Nag-PM, may nakahanda na rin na baby na kinausap. Okay. Ready for adoption na.
Kung signal namin, okay ha. Kung pinapakuha na, sabi namin, nagpag-usapan na namin yan eh. Not because ayaw namin ng ano, no, ayaw namin mag-adapt or what. Kundi we settled na, sige, yung biological ibibigay talaga ni Kat. And lo and behold, yun nga, even though na wala naman kaming biological na mga children, yung ginagalawan po namin na community, parang madaming anak din eh. Mahirap nga kasi iba't iba yung edad eh. No, from the youngest to the eldest eh. Iba-iba. Tsaka ano, Mas tsaka challenging. ano, di ba Tito J, parang, kasi kung biological yung anak natin, o kagaya si Papa Jun, di ba? Nagsimula sa pagbubuntis, di ba? So, kumbaga naihanda yung isip mo. Tapos ipinanganak, no? Unti-unti siyang lumaki bago naging, sabi ng marami, naging pasaway, di ba? Nung pagmalaki na, no? Pasaway, no? Pero kay Tito J, parang ano siya, sabay-sabay, no? Sabay-sabay na dumating dahil pinili mo na maging very busy sa mga involvement sa mga kabataan. Lagyan lang natin ng ano ng medyo mabagal na pronunciation yung empty nest, di ba? Yung pugad, no? Na wala na Empty. po laman, ano? Kesa dun sa emptiness, yung wala na talaga. Yung empty, yung ano ba sa Tagalog yun? Papa June, emptiness, yung walang ano, kawalan? Kawalan. Kawalan? Kawalan o parang Yan, di ba? ungkag. Oo. Oo, no? Yan, ang lalim Tagalog yung. Okay. And then, relate match ako dun sa sinasabi na, kasi like kami, meron kaming anak na dadalawa lang din naman. Pero yan, wala na sila ngayon. Nasa kanya-kanya na silang pamilya, no? So, ulit, kami na lang din, dalawa, di ba? So, parang kamukha ninyo, sabi nyo nga, pwede nang inisipin na nandoon na kayo, bagamat hindi dumaan dun sa karanasan. Ano. Tito Jay, nung dinicide ninyo, no, sige, okay na tayo, no? Ayaw natin ng mga iba't ibang pamamaraan. Workout, work up ka, bibigyan ka ng adoption, mga ganon. Bahala na si Lord, no? Kung bibigyan tayo ng biological or ano. Pero dahil wala na nga, and I think at this point in time ay talagang declared niya no na period na talaga no nandoon na yung boundary. So paano niyo na decide na o ano ba yan basta na lang nalaglag doon sa nahulog ba diyan na on a plate no yung involvement sa mga kabataan at pamilya? Paano ka nagawi diyan? Kasi yung type of ano ko kasi no na ginagalawan na ministeryo involved talaga sa pamilya din. Kaya nag-decide na lang kami kung ibibigay di well and good. Kung hindi, thank you Lord then we'll just make sure na yung gusto namin na paraan ng pagpapalaki, yan yung paraan. Kasi yan ang sinasabi. Minsan masakit din marinig na yung nagmamalasakit ka, naka-receive kami dati sa sa isang nanay na hindi nyo kasi naiintindihan, wala kasi kayong anak eh. No, yun ang nakikita ko pero isang downside. Experience wise wala kami. Pero information and siguro wise meron naman. Kasi ang sinasabi na lang namin, pero usapan na paano sasagutin yun. Sabi naman ng wife ko, binigyan siya ng wisdom ni God, kasi kung may anak kami, ganito rin namin palalakihin dapat. Kung nagkaanak kami. Ganito yung paraan ng pagpapalaki namin na sinasadya sana namin. Yes. Yun yung natin yung sinasagot niya. Sinasagot natin ngayon. Papa June, tama. May wisdom yung sagot na yon, di ba, no? At hindi naman natin kailangang makatikim ng sakit para tayo matutong mag-ingat sa sakit, di ba, no? Parang ganun lang din naman yung sagot ninyo na kahit na wala kami sariling anak, kung binigyan kami, yan din ang gagawin namin. Diba? Yan din ang gagawin namin. Okay. So, ano kaya mga challenges doon? Papa Jun, anong tingin mo? Yeah, yan nga yung pangalawang bagay na nais kong itanong kay Tito J. Sapagkat napag-usapan nga natin na naging involved siya sa sektor ng mga kabataan at ng mga pamilya. At alam naman natin sa panahon ngayon talagang ang daming mga challenges na kinakaharap ng mga sektor na ito. Kaya Tito J, pwede mo bang ibahagi sa amin ano po yung mga trending na mga issues na kinakaharap ng mga kabataan natin ngayon at maging ng mga pamilya?
Sige. Ang napansin namin, yung unang laging sinasabi ng mga magulang, iba na kasi ang kabataan ngayon yung laging sinasabi. Iba na rin yung henerasyon. Ang sinasabi naman namin, actually, ang kabataan parehas lang naman yan. Ang kailangan mag-adjust yung pamamaraan ng pagpapalaki kasi iba yung environment nila eh. Hindi naman nagbago yan. Pag pinanganak yan, blank tablet pa rin naman yan eh. Blank tablet pa rin. So yung paraan ng pakikipag-connect. Alam ba, sample po, case in point, galing sa eskwela minsan, nakapila kami dun sa pilahan ng jeep. May isang bata na nagtatantrums kasi hindi ayaw ipahiram ng magulang yung tablet. Eventually, bumigay din yung magulang, bitgay yung tablet. So, yan yung isang challenge ng pagpapalaki ngayon, yung alpha generation tayo ngayon, very well informed yung mga bata, mas marami pang alam sa atin sa computer, pero ang magulang ay kung kami, laki kami sa henerasyon namin, laki sa TV yung namin ng yaya. Ngayon ang yaya ng mga bata ngayon gadget Gadgets. YouTube. So yun yung isang nakikita kong challenge, yung challenge of disconnection with children. Yan. So pero may pag-asa na may pag-asa kasi minsan kumakain kami sa food court. I think that was birthday ng wife ko. Nagkukwentuhan kami. Sa katabi namin may magkasamang magkapatid, kasama yung pamangkin anak. Yung anak, alam niyo hindi gadget ang nilalaro. Binigyan lang nung parang kinetic sand. Tapos pero nandun yung cellphone So ang namin diyan, yun nga, yung pamamaraan ng pagiging magulang sana. Yun lang, no. So, yun, strategy, yung challenges na hinaharap. Pangalawa, yung communication, yung hindi na nga nag-uusap Natutuwa ako pag nakakapasok kami sa restaurant na we don't offer wifi because we want you to talk to each other. Kaya lang, meron ng data Di ba? Meron ng data kaya defeat na rin yung mga kainan. Kaya hindi pa rin nag-uusap. Even during family time, ako in-observe ko yan sa mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko. Talagang pag upo ng gadget, agad ang hawak ang tingin. So, yung challenge is to disconnect. May challenge na nga ng how to communicate with each other, lalo pang na-aggravate siya dahil disconnect due to gadget. Hindi na nga marunong kumbaga hindi alam mag-usap. Ngayon, nadagdagan pa na wala nang panahon mag-usap kasi busy na sa gadget. Meron pa nga nagtatanungan, magkatabi na nagtatanungan through PM pa Yan yung mga challenge. Tapos, disconnected na nga, andyan pa yung absence ng magulang kasi ngayon dual income na ang bawat tahanan. So dati at least nandiyan yung mom bilang homemaker o yung isa tatay siguro, pero ngayon dahil sa challenge ng gasto sa bahay, dual income na, pareho na naghahanap buhay yung mga magulang. Kaya siguro din they relegate the role ng pagyayaya sa gadget na kasi pagod na siguro, no? Pagod ng tutukan, kung ano man, maikli na yung pasensya, magpapagalitan, yan. And yun siguro yung isang sa advocacy namin, yan, na usap, pamilya, mag-usap, yan, pakinggan, mga bata naman, respect the authority, yan. Yung challenge, pinaka-main challenge talaga yung disconnection ng parents to their children to their parents, then husband to their wives. Ganon. Yung disconnect ba? Hindi yung disconnection Yes, nabanggit Papa June yung disconnection, Kaya lang, ang isa pa ring challenge, is appearing, disconnected sila dun sa yun sa mismong pamilya, But since the connection is so easy, ang isang challenge doon, kumo-connect sila sa hindi nila dapat konekan. Merong, di ba, So parang eto, si pamilya, na dapat diyan yung relationship mo, gano'n, nagto-connect kayo. Pero dahil hindi nga ito na-achieve, at nagkakaroon ng room for greater connection outside, kaya isa yon sa nagiging challenge, Kasi parang mas natutuwa ngayon ang, hindi nga lang ito bata Kasi di ba,
Dahil si Tito J ay hindi lang yan sa kabataan, meron din siya sa pamilya. Kaya nga Papa Jun, ibang-iba yung kanyang mga pinaggagalawan ng mga ginagawa, Totoo po, kung tutuusin. napaka-diverse, Mami Bessie. Oo, hindi. Kung tutuusin, parang couple pa rin sila, di ba? Kasi wala naman silang anak. So, hindi, you can call them as a family. Pero yung kanyang mga gustong husayin, at mamaya tatanungin ko yan nag-aaral pa yan para sa mga professional na counseling, patungkol dyan sa mga bagay niyan. So, tinamaan ngayon kahit na mag-asawa, di ba? Yung relasyon ng mag-asawa, na oo nga, disconnected na nga kayo, di na nga kayo nag-ano, parang, ba't hindi ka nag-chat man lang sa akin kanina? Bakit? Pag-chat pa ako, ganyan, Pero sa iba, nag-chat siya. Di ba? Ganon. Pero sa iba, nag-chat siya. O, halimbawa, tatanungin ka, kumain ka na ba, no? Parang masarap pakinggan yun, no? Or mabasa sa chat na tinatanong ka ng asawa mo. Pero yun nga, ba't di ka man lang nagtanong? Yun. No? Meron na siyang ibang ka-chat na siya yung tinanong, no? At doon siya sumasagot, no? Doon sa nagtanong sa kanyang gano'n, no? So ito yung katotohanan, And Papa June, parang iniisip ko lang, saan pumuposisyon kaya si Tito J dito kapag ano ba yung mga ginagawa mong activities ba, programa, ano ba yan? Paano mo ba inaabot yung mag-asawa, no? Paano mo sila inaabot, no? Na ano ba yan, huntahan lang ba? Meron bang mga ginagawa kang parang forum? Ano yun? Paano mo ginagawa? Um, Yung nga, tama po, forum, pwedeng may webinar, gaya ngayon, maganda kasi dati challenge, pupunta pa sila doon sa venue, ngayon at least online, yan, pwedeng through webinar, yung mga information, yan, para maintindihan nila, yung sarili nila, and then how to communicate. Kasi madaling sabihin na madaling sabihin po na, usap lang kayo, pero ang kulang doon, ang sabi ng mentor namin, sabi mo mag-usap, pero ituro mo naman paano sila mag-usap. Yan. Kaya yun po yung ginagawa namin. We don't just content ourselves with mag-usap kayo, communicate with your children or children communicate with your parents. We guide them. Hindi tell them, no, guide them how to communicate. Kasi madaling sabihin na, pero paano namin kakausapin? Yan. Yun, pwede mag-text pero ang mahirap kasi sa text very ang tawag Walang dito. emotion. Walang emosyon, very generic. Ikaw ang maglalagay ng emosyon eh. Pwedeng hindi naman pala galit pero ang dating sa'yo galit. Tapos mamaya malabo pa yung mata nung nagta-type, all caps. Sumisigaw yata. Sinisigaw na. Galit yata to, galit. Galit yata ito. So, we at least we coach, we guide. Alam niyo po, pinakamasakit na marinig namin from parents. Ito yung masakit lagi pag narinig namin. Buti pa po sa inyo, nakikinig. Sa amin din nakikinig. So, ang iniiwasan namin yung matriangulate. Kaya sa amin, kumbaga, they are drawn to us and far from their parents. Yeah, we coach them on how to communicate with their children. Pero ang pinakamalaga pong tinututukan po muna namin pala yung pong nangyayari sa magulang. Kasi hindi man po 100% yung pong attitude ng mga bata, it is just a reflection of what is happening with the parents. Ano yung nangyayari sa nanay at tatay. Hindi naman po lahat, pero naobserbahan po namin yan pag may attitude yung bata, ang pag-check namin yung relasyon ng mama at papa niya, doon nang galing yung ano niya. Yes, so Kilos. meron mga studies, no, mga mag-aaral na nagsasabi na kapag ang mga magulang, no, ay gustong bigyan ng security yung kanilang mga anak, ay mas magandang security yung makita yung relasyon nilang dalawa. Sa halip na yung madalas na ang security na binibigay natin sa ating mga bata ay yung bang material na bagay, ibibili mo siya ng ganito, aralin mo sa mahal na paaralan, di ba, no? Pero yung mga bagay na yun pala ay hindi kayang tumbasan ng isang couple, no? Yung nakikita ng bata, yung nanay at tatay niya na maayos yung kanilang relasyon.
no? Hindi sila nagbibigay ng insecurity na ay maghihiwalay ba sila, no? So, Tito Jay, meron bang mga na-encounter ka dyan sa mga iyong inaayos na mga pamilya at mga bata, yung cases ng hiwalayan yan? Mayroon po, opo, meron po. May case kami kasi nagsasalita kami sa, ano ba, naimbitahan kami magsalita sa isang retreat. Tapos sabi ng principal, yan po, grade 6 to yan po, ano yan medyo maganda pag-pray yan. Kasi pilyo yan, nag-guidance lagi, tinataas daw yung palda ng mga kaklase. Tinataas. Ang tanong ko agad, hindi yung ba't ganito, lagi ba yan ginagawa. Ang tanong ko agad, kumusta po yung parents niya? Alam ko na po agad So, ang sinabi nila, ano yun nga po hiwalay yung magulang niya. 2 taon na yata, 3 taon. So, yun, may idea po ako. Kanina siya lumalaki ngayon. Nasa lola ngayon. So, apektado talaga sila ng mga pangyayari sa magulang. All due respect po, mahirap ang trabaho ng lola kung sila nagpapalaki. Pero, iba pa rin yung attachment sa magulang Meron pa ang case po na nagsalita kami sa isang school, love, courtship, and marriage, sabi ng principal. Sana po, napaaga kayo ng dating para ganito. Kasi may isa kaming hindi ka graduate na estudyante. Bakit po? Buntis Buntis daw. Okay. Paano po? Yung nakabuntis sa kanya, yung third year naman. Yung lalaki yung third year. Okay. Ano po nangyari? Kasi nag-separate yung magulang ng guy and then sabi niya, gaganti ako. And yung paraan ng pagganti niya ay sa pamamagitan ng pagsira ng kanyang buhay. Ayun. Kita niyo, apektado po. Kaya very particular kami with regards sa marriages po. So ngayon po, ang advocacy namin mag-asawa po, strong marriages to produce healthy children. And kasi alam namin, mabibreak lang yung pattern pagka yung maayos po yung bawat pamilyang Pilipino na magpo-produce ng maayos na mga kabataan, na magiging maayos na magulang. Tingin po namin doon po mabibreak yung mabibreak yung pattern. Kaya talagang matindi pa rin po yung labanan, wala pa tayo sa tipping point. Lalo na ngayon po, challenging, may mga na-encounter po kami parehong nasa BPO yung magulang, so hindi na nagkakatagpo kasi magkaiba na yung shift. So makita natin din yung time with their children, hindi ganun ka constant po yung pagod. Yun, we at least coach them paano yung gagawin, paano yung pakikipag-usap, yan. So Yes, yung Papa Jun, kitang-kita talaga dito, no? Yung pusong ina ng being caring, no? And being nurturing, no? Kasi yung sa pagsasalita ni Tito J ay nararamdaman ko yung kanyang yung puso niya ng care, no? Ayaw niya nang magkakagalit yung maghihiwalay, mga mag-asawa, di ba? Tapos yung lungkot niya doon sa batang babae na kailangan lang sirain yung buhay niya, no? Dahil sa tingin niya, nasira yung pamilya nila, di ba? Tapos, yung sarili niya ang sisirain niya. Bagamat, again, sa atin po mga pag-aaral, ay isa din po yun, kaya sinabi ko kanina na the best security para sa isang bata is the love between the father and the mother. Kasi may mga pagkakataon po na itong mga batang ito, like, mamaya tatanungin ko kay Tito J kung sa counseling niya ay gano'n. Kasi ako sa karanasan ko, may mga nakakausap akong bata na gano'n ang ginagawa nila, no? Hindi mag-aaral, magbabagsak sa klase, mawawala na ng gana, ganyan. Kasi tingin nila, number 1, sila yung dahilan kaya naghiwalay. Kaya ang tingin nila sa sarili nila ay sobrang bumagsak, no? Kasi parang ako palang dahilan. Yan. Pangalawa ay meron din silang isang tingin na yung bang nawalan na sila ngayon ng hahawakan. Wala na silang security. At dahil wala na silang security, ano ba ang halaga ng buhay? Di ba yung ganon? So, dahil dun sa dalawang mga pananaw na ito ng kabataan, kaya nagkakaroon talaga ng suliranin lalo. Para bakit ito na yung si suliranin? Dadagdagan pa ng another suliranin. Tingnan mo nga yan, di ba?
So, nako-complicate yung problema, di ba? So, ano ba, Papa June, ano masasabi I mo dyan sa agree. dugtong-dugtong? Parang chain ng kwintas, ano na ganito, na magkakadugtong. Yes. Mami Bessie, I agree with you. Talagang more than yung the financial security na madalas pinagtotoonan nating mga magulang, yun talagang security na maayos yung ating pamilya. Yun yung nagbibigay ng backbone dun sa family para yung mga bata ay lumaki. At dito ko nakita sa kwento kanina ni Tito J, di ba? Yung mga karamihang mga behaviors ng ating kabataan ngayon ay mere symptoms lamang. At kung ititrace mo yung talagang ugat ng kanilang problema, doon pa rin natin makikita sa mga broken relationship sa family. Kaya napakaganda ng advocacy po ni Tito J sa mga kabataan at sa mga pamilya po natin. Yes, oo. Parang meron kang gustong sabihin, Tito J, ano yung gusto mo idugtong? Tama, talaga pong crucial po talaga yung tahanan po. That is, kumbaga, yun ang ground zero ng lahat po eh. Sana lang I'm not coming across na sinisisi yung mga magulang na kaya lang talagang yung mga bata tabula rasa kasi yan eh. 'Di ba? Paglabas niyan. And ah, bago pa man yan dumating sa preschool, bago mo yan isimba, bago yan o ano man, ano na yan eh, medyo buo na yung value system yan eh. Buo na yan. Either sabi nga sa aming sa graduate school, pag dumating ang isang bata, dinala yan sa school, either may lamat na yan o buo na yan. Yan o may Yan. lamat. Kaya critical Yan. talaga po yung pagsasama ng nanay at tatay, mga Yes. parents. Critical siya. Nabanggit mo, no, Tito J, no, at medyo may lungkot yung aking sasabihin dyan. Nabanggit mo tahanan. At nabanggit ka rin ni Papa Jun yung material, no, di ba, yung suporta ng pera, di ba? Karamihan ng tuon kasi ngayon bahay, hindi yung tahanan. Di ba? Bahay, no? Yung magandang bahay, malaki, dapat tigitigisan ng kwarto mga anak ko. Tapos maraming mga nakalagay, no, dito sa bahay na ito, no? May mga bahay akong alam, meron pa sila entertainment room, ha? Take note, ha? Entertainment room, ano? Na doon sila nanonood ng mga kung ano-anong palabas, ano? And nasan si tahanan? Magkaiba yon, di ba? Magkaiba yon. Papa Jun, Tama ano po. ba? Magkaiba ba? Paano May, nga ba may, yung may, pag- may narinig po akong patungkol diyan. Marami daw po mga Pilipino, ang tawag natin ay tirahan. Kaya nangyayari sa loob ng bahay, tirahan ng tirahan. Pero dapat daw po tahanan, kung saan tahan na. Kapag mayroon kang problema, kapag mayroon kang pinagdadaanan, this is the safest place na kung saan pwede mong ilabas yung iyong nararamdaman sapagkat minamahal ka ng mga tao nasa sa loob ng tahanan. Wow, napaka-touching naman yan. Tahanan, no? Naalala ko yung Uh, isang gawain, ano, na nagput dyan sa isang, sa heart center, meron kasi diyang pediatric ward na mga, yung batang merong cancer, no? Ang babata pa nila, nagpunta ako doon. Yan ang tawag nila doon sa kanilang ginagawa, doon sa grupong pinuntahan ko. Tahana, di ba? Kasi tahan hindi na. nila yung iba, no? Cancer of the retina. Sabi ko, ha? May ganun pala. Ang bata-bata pa, nabubulag na siya kasi may cancer sa mata. So, itong mga pinag-uusapan natin, ano, Tito J and Papa June, ay katotohanan ng buhay na maraming naliligaw na hindi ito yung pinahahalagahan na relasyon, pagpapatatag sa relasyon, kung hindi yung mga panlabas ba? Oy, dapat makita malaking bahay ko. Oy, dapat pag may nagpunta rito, makita may mga ganito ko. Yan, mga panlabas na itsura, di ba? Pero, nasa banggit ko kanina, si Tito J ay nag-aral, nagpakadalubhasa. Yan ng kanyang counseling, ano? So ito ba ay kabahagi doon sa nais mong ilalim pa ang iyong mga gagawin, no? Sa ating mga tahanan at mga kabataan at relasyon, ano? So bilang isang counselor, dahil ang pinag-uusapan natin ay about the care, no? And the nurture. Paano ba ito mabibigyan ng, sabihin nating mas konkreto na mga practical na pamamaraan, ano, para ang ating mga moms at heart ay mabigyan natin ng gabay. Ayan. So, ano yung mga practical na bagay on how do you care, no? How do you nurture, no? Yung relasyon sa bata at sa mag-asawa.
Sige nga po, Tito J, gamitin ang professional counseling. Ang pinaka-crucial po talaga, kung matututo lang pong mag-usap, makinig, and then matuto pong unawain, malaking factor po na kailangan, skills talaga siya, yung communication. And malaking hindi nagkakaunawaan kasi hindi nagkakaintindihan yung mag-asawa, hindi nagkakaintindihan yung magulang at yung anak. Kaya medyo fragmented ang tahanan. Actually, sa counseling po kasi intervention na siya pag counseling. Pero sa isang banda, mas madali sana yung tinatawag na preventive. Kaya ang focus namin ng wife ko is yung pagsasama ng mag-asawa, prevention. Kasi yung pagsasama ng mag-asawa will at least help produce maayos na mga anak at pati yung maayos na pagpapalaki sa mga anak will create healthy future spouses. Naniniwala kami doon. Healthy future spouses. Pero it begins with communication, siguro sunod po healing, kung ano man po yung wounding, yan, kung ano yung wounding, emotional wounding, yan. And medyo challenging yung continuous na coaching pa din po, no? Continuous coaching. Kasi nga, kung imagine niyo po kung ilang dekada na nakasanayan na ganito, no? Kasi may function yung brain natin na which takes us to autopilot ba? Kasi dahil ito yung naranasan natin, nag-autopilot tayo. No? Gaya ko po, ang autopilot ko is more on, sabi ng iba, aggressive daw. Kasi yung pinanggaling ko family, kailangan ko mag-survive eh. Kaya yun yung autopilot ko. Sa bawat bata na naging mister o Mrs., no, naging mom, naging dad, may autopilot yan na galing sa family of origin nila. Yan. So, yung isang challenge doon is to create healthy families po. Healthy families. How to create yung bagong pamamaraan po ng pagkilos. Maganda dito, no? Yung disenyo ng utak kasi natin, may tinatawag yan na neuroplasticity na pwede pa siyang gumawa ng panibagong paraan kung paano kumilos yung isang tao. Oo, yung nerve niya. Kaya kung ito yung nakagawian, pwedeng through practice, magkaroon ng bagong habit, healthy habit na. No? So kung hindi hindi healthy habit yung nag-uusap, laging pasigaw, may mga pamilya po pasigaw No? Kami po, yung pamilya namin, loud. Yung pamilya ng wife ko po, po sila, kalma lang, chill. Chill po yan. Kaya, opposite kayo. so, ganun po, pwedeng matrain. Pwedeng matrain. Ngayon, kung ano naman, paano yan kung may hinahandle po na mag-asawa, gaya niyan, ako, pinanggalingan ko lang, yung misis ko naman, sa very kalmadong pamilya. Naman po ako na healing can come in a healthy relationship. Kaya, yun ang pinipilit, ina-advocate po namin na, yes, sige, pwedeng wounded ka doon sa pinanggalingan mong pamilya, but in the right relationship, you can be healed. Then, you can be healed. Yeah, okay. Maraming salamat, Tito J. Ang dami na po naming natutunan mula sa iyo. Well, bilang pagtatapos, ano po yung parting words na nais mong iwan sa ating mga followers sa hapon na ito? Well, sige po. So, salamat sa privilege na maging bahagi ng inyong programa. Talaga pong napakalaking hamon, challenge para sa mga magulang, moms and dads, ang panahon natin ngayon. Pero ang solusyon naman po, matagal na pong nandiyan dyan Ano po ang solusyon na lumulutang ngayon? Pag-uusap po. Pag-uusap. Pero hindi lang basta-basta pag-uusap, communicate correctly. Tamang pag-uusap. Kasama po sa tamang pag-uusap ay yung pakikinig. Listening. Pero hindi lang hearing. Kasi yung hearing is stimuli lang yan Gaya ngayon, naririnig niyo ako. Pero yung listening, it comes with intention to understand. Yan. Tingin ko po, ang isang pusong ina, pusong magulang po, nakikinig para maunawaan. Ngayon, para maunawaan, bakit kailangan maunawaan? Para makatugon ng tama. Nandoon po yung how to respond correctly. So, to respond correctly so that we can fulfill o kung ano man yung need in the family, we communicate, we listen, we respond, at napakalaga, lakipan po natin siya ng tinatawag na empathy.
no, empathy. Normally kasi, hindi kita maintindihan, ayaw mo akong pakinggan eh. Di ba? Sabi nga ni Stephen Covey yun. Pero napakalaga na samahan po natin ng empathy. Ilagay natin yung sarili doon sa lugar noong gusto nating unawain. Tingin ko yan ang laging puso ng isang nanay eh. Kaya ang tiyaga-tiyaga nila, pinipilit nilang unawain by putting themselves in the shoes ng kanilang mga supling, maging ng kanilang mga kabiyak, no? At siguro, no, it cut both ways, no? In the family, yung primary relationship po, yung husband and wife, mahalaga po yung pakikinig. Mahalaga yung pakikinig, mahalaga yung pag-uusap, mahalaga po na lakipan po siya ng empathy, no? Isang damdamin, pag-unawa. Okay, so pag-uusap, pakikinig, at pagkakaroon ng empathy. I think yung empathy sa Tagalog is yung damahin, no? Damahin mo yung kapwa, no? Damahin mo yung kausap mo. Unawain mo siya, bigyan ng katwiran. Ayan, ako, napakalalalim ng ating mga pinag-uusapan. So maraming salamat sa iyo, Tito Jay, at sana nga po nakakuha tayo ng mas malalim pa po ng mga kaalaman patungkol dito sa paano nga po ba magkakaroon ng isang pusong ina kahit na yan, wala siyang sariling anak, hindi naman sila pamilya kasi couple pa rin sila. At yun nga po, wala rin sa gender kasi siya po ay isang lalaki pero naipahayag po ang pusong ina. So salamat sa iyo, Tito Jay. At dahil dyan ay magkakaroon na tayo ng pagtatapos sa panalangin mula sa aking co-host kay Papa June. Salamat din sa pagsama mo sa akin for this whole month of June. Maraming salamat, Tito Jay. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, ang iyong pagpapala ay hindi limitado sa mga bagay na ipinagkakaloon mo sa amin. Maraming pagkakataon, ang iyong pagpapala ay makikita rin sa mga bagay na ipinagkakait mo. Sa case po ni Tito Jay, bagamat hindi mo siya pinagkalooban ng biological so ang kanyang paglilingkod sa mga kabataan at sa maraming pamilya sa panahon namin. Kaya't marami pong salamat. Gayon din, O Diyos, ang puso ng pag-aaruga at pag-aalaga ay hindi limitado sa gender. At ito po yung isang bagay na ipinagpapasalamat namin at nakita namin sa puso ni Tito Jay. Dalangin po namin na patuloy mo pong dagdagan ang mga kagaya niya, Panginoon, na mayroong likas na pag-aalaga sa mga tao na nasa kanyang paligid. Panalangin rin po namin na patuloy mong dagdagan ang mga tao sa kanyang paligid na pwede niya maging kapartner sa kanyang adhikain, Panginoon, na patuloy na maisaayos ang relasyon na pampamilya. Dalangin rin po namin, Panginoon, na patuloy mong palalimin ang kanyang kaalaman sa larangan na ito, Panginoon, upang makatagon sa iba't ibang hamon na dala ng aming panahon sa ngayon. Marami pong salamat muli. Ito po ang aming panalangin. Amen. Maraming salamat sa aking dalawang kasama at dyan na po nagtatapos di lamang po ang programang ito ng Moms at Heart, kung hindi ang atin pong mga ginagawa for the month of June para po sa ating mga kalalakihan, mga tatay, at gaya nga po ngayon, special po ang ating naging guest. Hindi po siya biological na father pero napakarami po niyang involvement para ipakita sa atin ang kanyang pagkakaroon ng pusong ina. Ayan. Salamat po sa lahat na sa amin po ay sumama, nakinig na po ba? You have been a part of our Moms at Heart through 702 DCS at EBC Radio TV o di ka naman po ay sa 702 DCAS FEBC Radio Memory Mommy or Moms at Heart. O di kaya po, very simple, kayo nga po ay nakinig sa atin pong 702 DCAS AM Band. Ang lahat ng yan ay dahil nga po tayo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po yung Mami Bessie Rios, nagpapasalamat at laging nag-iiwan isang masaya, masigla at sana po ang ating hapon ay laging pinagpapala sa ating pong pagkakaroon ng paghubog sa ating mga pusong ina dito sa programang Moms at Heart. Moms at Heart, Moms at Heart, ilaw ng tahanan, ibang klaseng